Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ni Captain Dado Enrique. Posted 1 hour ago. Sabi niya, another violation of the Constitution if true. Isinare niya ang post ni General Alex Paul Monteagado, dating NICA, National Intelligence Coordinating Agency Director General, panahon ni PRRD. Totoo ba itong kautusan sa AFP? Pinagbabawal pati pamilya ng mga sundalo ang mag-comment sa social media hinggil sa politika. Martial law na ba tayo? O parang komunista na ang pamamaraan sa ating bayan? Hindi lang ang mainstream media ang pinagbabawalan, kundi pati pamilya ng mga sundalo. Nawala na ba ang freedom of speech? Di ba duty ng AFP ang depensahan ang karapatan ng mamamayan? Ano na ang nangyayari sa ating bansa? Mamumuhay na ba tayo sa takot? Okay, tungkol ito sa isang document na kumakalat ngayon, kaya lang hindi pa confirm kung legitimate o authentic ang document na ito. Headquarters 10 Infantry Aguila Division, Philippine Army. Anong date ito? March 17. Reminders. So, sinasabi dito na yung pag-comment sa social media, basahin ko lang dito. I hope mabasa ko. Masyadong maliit. So, references is directive from the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. In the above references pertains to directive of Chief of Staff AFP that all unit commanders and chief of offices to remind all personnel to include their dependents, to avoid unnecessary posting, commenting on social media regarding the current political situation, and just focus on their respective job, task, or mission for strict compliance. For the commander, Donald P. Gafud, Colonel JSC Infantry PA, Assistant Chief of Staff for Intelligence J2. So sa ano ito, sa Davao de Oro nakabase ng headquarters. So ulitin ko, hindi pa ito confirmed. Sana ang Philippine Army magbigay ng pahayag, i-deny or magpaliwanag kung totoo para malaman natin. Kaya nga ang mga post is, totoo ba? Totoo ba na may mga ganitong direktiba? So, pati ang mga pulis, may ganyan ding kumakalat na mga documents na ganon din, reminding their personnel. Although, parang sa pulis ata is yung mga pulis personnel lang, hindi nila in-include ang kanilang mga dependents. Ito lang, itong lumabas na document na ito sa social media, in-include ang dependents. Kasi kung pulis o sundalo, ano yan, talagang hindi sila dapat makialam, hindi sila dapat mag-post. Dapat non-partisan, apolitical sila, walang hindi sila dapat magsalita. Okay yan. Dahil may tinuturoan
ang uniform personnel, yung loyalty. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Yun po ang kuwan ng loyalty. Habang nasa serbisyo ka, huwag kang magsalita. Kung gusto mong magsalita, mag-resign. If you must growl, condemn, and eternally find fault, and if you are in the outside, damn to your heart's content. But if you are still inside, do not do it. For if you do, the first high wind that comes along will blow you away and you will never know why. Ganun po yung paragraph ng loyalty na itinuro sa amin. Kaya, maraming mga pulis, hindi naman, yung talagang nag-resign na dahil hindi na nila makayanan. Kaya lang, maganda yung pagre-resign. Nagpapaalam, maganda yung rason nila. And yung mga nag-resign na pulis is dahil out of delikadesa at hindi na daw sila proud na magsuot ng uniforme. Plus, yung pagmamahal nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya umalis para maka-express ng support, magpakita ng pagmamahal kay PRRD. Problema lang yung isang pulis, yung patrolman, kinasuhan na dahil nasobrahan yung pagsasalita niya. Kinasuhan na siya ng inciting to sedition. Okay, balik tayo sa sana maglabas kaagad ng comment o reply ang Armed Forces o ang Philippine Army, kasi Army Division ito para malaman natin. Huwag muna tayo humusga kasi baka fake news naman ito. May mga napakadali nang gumawa ng ganyang dokumento at palabasin lang na nanggaling, ayun pala hindi. So huwag muna tayong manghusga kaagad, hoping na mag-respond kailan kung totoo, talagang violation na of the Constitution. Sabi nga ni Captain Dado, kung totoo. Ito si General Monteagado is very active ito sa social media na nagpo-post. Totoo ba ang kautusan? Sana sumagot. Okay, mga kasamahan, salamat sa inyong suporta. Ang income natin sa channel na ito, tinutulong natin sa Tribong Talaandig. Namimigay tayo ng construction materials sa yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito.